Ang tigil putukan sa pagitan ng Estados Unidos, Iran at Israel ay epektibo na ngayon. Maraming salamat sa pagsama sa amin sa espesyal na 2 oras na edisyon ng I-24 News English. Ako si Nicole Zarek, live sa Tel Aviv. Pagkatapos ng 40 araw ng matinding pambobomba, nagkasundo ang Washington at Tehran sa pansamantalang 2 linggong tigil putukan. Naabot ang tigil putukan na pinamagitan ng Pakistan 2 oras bago ang deadline ni Pangulong Donald Trump na nagbanta ng pagbura sa buong sibilisasyon kung hindi papayag ang Tehran. Ang kasunduang ito na naabot sa huling minuto ay panimulang hakbang lamang kung saan muling bubuksan ang Strait of Hormuz para sa pandaigdigang pagpapadala ng kalakal at magsisimula na ang mga pag-uusap na layuning makamit ang tinatawag na pangmatagalang kapayapaan sa Sabado sa Islamabad. Wala pang 24 na oras, wala nang magsimula ang tigil putukan. 5 sa 6 na estado sa Gulpo ay inatake na at may mga bagong ulat ng mga pag-atake mismo sa loob ng Iran. Malinaw na alanganin ang kalagayan natin. Ang tanong, totoo bang tagumpay ito o pansamantalang pahinga lang bago lumala uli ang sitwasyon? Ayon kay Punong Ministro Benjamin Netanyahu ngayong gabi, hindi pa tapos ang digmaan. Narito ang iba pang detalye. Ang Estadong Israel ay nakamit ang malalaking tagumpay. Mga tagumpay na hanggang kamakailan lang ay tila imposible makamit. Hindi maiisip nun, mas mahina na ngayon ang Iran kaysa dati at mas malakas ng Israel kaysa dati. Ito ang buod ng kampanyang ito hanggang sa ngayon. Hayaan ninyong sabihin ko na may mga karagdagang layunin pa tayong kailangan makabit. At makakamit natin ang mga ito alinman sa pamamagitan ng kasunduan o sa muling pagpapatuloy ng labanan. At handa kaming ipagpatuloy ang labanan anumang sandali. Nasa gatilyo na ang aming daliri. Nagbigay kamakailan ng briefing si Caroline Leavitt, tagapagsalita ng White House, ukol sa posisyon ng Estados Unidos sa negosasyon kasamang Pakistan sa Sabado. Pakinggan ito. Ang tapang at pagsisikap ng ating mga miyembro ng sandatahang lakas ay nagbigay ng malaking kalamangan sa Pangulo ng Estados Unidos na tumulong sa kanya at sa kanyang pangkat ng pamunuan sa mahigpit na negosasyon nitong mga linggo. Nagbukas na ng pagkakataon para sa diplomatikong solusyon at pangmatagalang kapayapaan sa gitnang silangan. Dahil sa matinding presyon ng Pangulo at tagumpay ng Operation Epic Fury, napilitang humiling at sumang-ayon ang rehimen ng Iran sa tigil putukan kasama ang Estados Unidos. Hindi na kinaya ng Iran ang patuloy na pambobomba at ang panganib matapos ang 8:00 ng gabi na deadline ni Pangulong Trump kagabi. Pumayag ang Iran na buksan ang Strait of Hormuz. Tulad ng sinabi ng Pangulo, may panukala tayong natanggap mula sa mga Iranian na maayos na batayan para sa negosasyon. Ang mga pulang linya ng Pangulo, particular ang pagtigil sa pagpapayaman ng uranium sa Iran, ay hindi nagbago. Katawa-tawa ang ideyang tatanggapin ni Pangulong Trump ang listahan ng mga kahilingan ng Iran bilang kasunduan. Ang Pangulo ay gagawa lang ng kasunduang makakabuti sa interes ng Estados Unidos. Siya at ang kanyang negotiating team ay magpo-focus sa pagsisikap na ito sa susunod na 2 linggo, basta't bukas ang Strait of Hormuz nang walang limitasyon o pagkaantala. Simulan natin ang usapan dito sa studio kasama si Ariel Osran, Senior Middle East Correspondent ng I-24 News English. Kapag pinag-uusapan natin ang kasalukuyang kalagayan ng tigil putukan na ito, kung maaari nga ba natin itong tawaging ganoon? Dahil may mga ulat pa rin ng mga paglabag sa tigil putukan na ito. Habang nag-uusap tayo, may bagong pahayag mula kay Khaliba, tagapagsalita ng parlamento ng Iran, na sinasabing nilalabag ng US ang tigil putukan. Hindi makatwiran ng negosasyon na yon. Ano ang masasabi mo? Oo, si Mohammed Baker Khaliba na tinukoy ni Pangulong Trump bilang pangunahing tagapamagitan sa pagitan ng Washington at Tehran. Inaasahan din na siya ang mamumuno sa Iranian negotiating team sa Islamabad kasama ang Foreign Minister ng Iran na si Abbas Araghchi. Naglabas siya ng pahayag kamakailan na naglalahad ng mga paglabag sa hindi bababa sa 3 probisyon ng 10-point ceasefire proposal ng Iran na sinasabi ng Iran na lubos na sinang-ayunan ng Estados Unidos. Ngayon, bago ko basahin ang pahayag, kailangan muna nating linawin yon. Si Caroline Leavitt na narinig natin kanina, ang tagapagsalita ng White House, sinabi niya na ang 10-point proposal na ito ng Iran ay itinapon ni Pangulong Trump sa basurahan. At doon lamang nagbigay ang Iran
na mas banayad na listahan ng mga kahilingan. Hindi yon ang listahang inilabas nila sa publiko, kundi ang orihinal na listahan ng pinakamalalaking kahilingan. Ang tatlong probisyong ito ay paglabag sa tigil putukan sa Lebanon, pangpapalipad ng mga drone sa himpapawid ng Iran, pati na rin ang pagtanggi sa karapatan ng Iran na magpayaman ng uranium. Sinabi niya, at inuulit ko, sa ganitong sitwasyon, ang isang bilateral na tigil putukan o negosasyon ay hindi makatwiran. Iyan ang ayon kay Kalibaf na yon. Pero sa tingin ko, ang nakikita natin dito ay hindi na naghahangad ang Iran ng tigil putukan na maaring magdulot ng pantatapos ng mga pag-atake laban sa kanila at posibleng pahintulutan ang malayang pagdaan sa Strait of Hormuz. Pero sinusubukan nilang gamitin ang kanilang posisyon bilang bagong regional na kapangyarihan upang samantalahin ang bagong estratehikong realidad na lumitaw matapos nilang gamitin ang kontrol sa Strait of Hormuz bilang kanilang nuclear na opsyon. Hindi na natin masyadong pinag-uusapan ang nuclear na banta, kundi ang banta sa ekonomiya. At nagawa nilang gamitin ang kanilang geographical na posisyon malapit sa pasukan ng Strait of Hormuz upang tunay na mapalakas ang kanilang posisyon habang tinatakot ang mga bansa sa Gulpo. Tiniting natin ngayon ang isang mas matapang na Iran, isang mas radical na Iran, na kahit bago pa man nila nilabag ang sarili nilang 10-point plan ayon sa White House, ay hindi na nila ito pinapansin. Malakas ang kanilang paninindigan. Hindi lang nila nais tapusin ang digmaan, kundi ginagamit din ang kanilang posisyon para maging makapangyarihan sa rehiyon. Sige Ariel, gusto ko ring isama ang isa pang usapan dito sa studio. Kasama natin si Michael Pregent, isang consultant sa foreign policy at pambansang seguridad, pati na rin dating intelligence officer na nakikipag-ugnayan sa atin mula sa Washington. Michael, habang tinatalakay natin kung magtatagal ang tigil putukan, tingnan natin ito mula sa pananaw ng militar. Dahil ano ang kalagayan matapos ang tigil putukang ito? Totoo bang nabawasan ng malaki ang lakas militar ng Iran? Nabawasan na ito pero nananatili pa rin at nakikita natin yan ngayon sa ilang magkakahiwalay na IRGC cells na nagpapalipad ng mga drone at rocket. Bibigyan sila ng administrasyon ng 24 hanggang 48 oras na palugit para tumigil. Kung magpatuloy ito, handa kami. Masasabi ng Pangulo na sinubukan namin pero nilabag nila ang tigil putukan kaya itutuloy namin ang operasyon. At makikipagnegosasyon tayo mula sa mas malakas na posisyon kaysa sa meron tayo sa kasalukuyang tigil putukan. Sa ngayon, magpapatuloy lang ang tigil putukan habang pinapayagan ni Trump ang mga paglabag. At nakikita natin ang Iran, gaya ng sinabi ng iyong panauhin, na sinusubukang palakasin ang kanilang posisyon. Sa tingin ko, lalo lang nilang pinahihina ang kanilang posisyon kay Pangulong Trump. Habang sinusubok at nilalabag nila ito, malamang sabihin niya, binigyan natin ito ng pagkakataon, simulan na ulit ang operasyon. Bakit pa nila sinusubukan? Bakit gusto ng mga Iranian ilagay ang panggulo ng US sa posisyong pwede niyang ihinto ang negosasyon kahit kailan? Hindi pa nakaposisyon ang US forces. Kaya nagbibigay ito ng pagkakataon na bumaba ang presyo ng gas, mag-reset ang merkado ng langis, at makagalaw pa ang mas maraming puwersa ng US papunta sa teritoryo para sakupin ang Kark Island kung kinakailangan. Pero hindi ako naniniwalang makokontrol ng Iran ang Strait of Hormuz habang si Trump ang presidente. Sisiguraduhin niyang hindi mangyayari yon. Paglabag na nga na naniningil ang Iran ng buwis, naniningil ng $2 milyong na bayad para makatawid sa Strait of Hormuz. Paglabag na yon, magtatagal lang yan habang pinapayagan niya pero baka tumagal pa dahil habang lumilipat ang US forces, pwede niyang sabihing kunin ang Kark Island at tulungan ang mga kaalyado sa Gulf para kontrolin ang Strait of Hormuz at tiyaking bukas ito para sa kalakalan ng langis. Iyan na ba ang susunod na hakbang? Kung mabasag ang tigil putukang ito, paano magiging anyo ng mas matinding yugto ng militar? Gaano kalayo ang handang gawin ng Estados Unidos at Israel sa yugtong ito? Alam mo, ilan sa mga hinihingi, kung titignan natin ang 10 puntos, ipipilit talaga namin na hindi napundohan ang mga proxy. Ipipilit namin na walang dagdag na enrichment. Kailangang matugunan ang ballistic missile program.
Hindi lang ito tungkol sa Clark Island, kundi sa lahat. Sa ngayon, pinagmamasdan namin kung sinusubukan ba nilang muling itayo ang mga nasirang lugar na konektado sa kanilang nuclear program o kung sinusubukan nilang ilipat ang mga air defense asset sa mga mahahalagang lugar. Hindi na kailangang simulan muli ang operasyong militar. Tuloy lang ito at target pa rin ang mga infrastruktura at mga infrastrukturang may gamit na civilian at militar. Hindi tatargetin ang anumang may kaugnayan sa kakayahan ng rehimen na mapakita ng puwersang militar. Michael Pregent, napakagandang makasama ka namin dito sa E24 News English, gaya ng dati. Salamat sa pagsama mo sa amin ngayong gabi. Salamat. Kasama natin ngayon sa studio para pag-usapan pa ito ay si Dr. Meir Javadanfar, isang lecturer tungkol sa Iran sa Reichman University. Dr. Javadanfar, pagdating sa desisyon ng Iran na pumayag sa pansamantalang tigil putukan na nasa mesa ngayon na magdadala sa mga susunod na negosasyon na maaring magsimula ngayong Sabado, napilitan ba ang Iran na pumayag sa kasunduang ito dahil wala na silang ibang pagpipilian? Ganito ba ang tagumpay na ipinagmamalaki ng rehimen? Ito ang Chinese Wall. Sa tingin ko, mas malakas ang presyon mula China kaysa iba pa na nagtulak sa mga Iranian sa negosasyon. Hindi naging madali para sa Iran ang makipagnegosasyon sa Estados Unidos. Nagtakda sila ng mataas na inaasahan, sinabing hindi kami direktang makikipag-usap sa mga Amerikano maliban kung magbabayad sila ng kompensasyon. Dapat silang pumayag sa aming hinihingi sa kontrol ng Strait of Hormuz at kalaunan ay umalis. Lahat ng ganitong pahayag tapos biglang sasabihin ng Iran na handa na silang makipag-usap sa mga Amerikano. May presyong pampulitika ito sa suporta ng mga pangunahing taga-suporta ng rehimen ng Iran. May ilang tao na nagsasabi na ang Iran ay masyadong, ano nga bang tamang salita, naging konstruktibo sa kanilang pakikitungo sa diplomatikong labanan. Inilalarawan din nila ang pakikipag-usap sa mga Amerikano bilang pagpapalubag loob. Pero sa palagay ko, karamihan ng Iranian ay sumusuporta rito. Ngayon, dalawang bagay ang pinakamalaking banta. Ano ang mangyayari sa Hezbollah? Ito ay isang seryosong alalahanin para sa Islamikong Republika ng Iran. Ayon sa kanila, tinulungan sila ng Hezbollah nung kailangan nila laban sa Israel. At ngayon, iiwanan ng Hezbollah sa awan ng Israel. Kung pababayaan silang lamunin ng IDF, masisira ang relasyon at masisira ang katayuan ng Iran sa mga taga-suporta nito, sa mga proxy nito, sa rehiyong ito. Kaya naman, hindi ito naging madaling desisyon para sa Iran. Ngunit napakaraming hadlang sa kanilang daraanan sa loob ng bansa at sa labas. Pagdating sa sinasabi natin, Ariel, tungkol sa Strait of Hormuz, ang 2 linggong pansamantalang tigil putukan na ito ay para sana magbukas ang Strait of Hormuz para sa mga barkong dumadaan. Pagkatapos, mauupo ang Estados Unidos at Iran sa mesa ng negosasyon para talakayin ang mahahalagang issue. Pero ang problema sa Strait of Hormuz, naresolba ba ito sa nakaraang 24 na oras? Hindi lang hindi ito naresolba, kundi umaandar ito ayon sa sistema ng Iran. 4 na barko ang pinayagang dumaan sa kipot na yon matapos ang koordinasyon o pagkatapos makakuha ng pahintulot mula sa Iran. Ngayon, 4 na barko kada araw. Iyan na ang pinakamababa sa buong buwan ng Abril hanggang ngayon, kasama na noong kasagsagan ng digmaan. At itong 4 na barko ay kailangang pumayag muna o maghanda muna ng bayad na ibibigay nila sa mga Iranian, alinman sa pamamagitan ng cryptocurrency o Chinese yuan. Kaya ang kipot ay gumagana ayon sa gusto ng mga Iranian sa pansamantalang panahon na ito. At ang mga bansa sa Gulpo ay nagsasabi na hindi katanggap-tanggap ang sitwasyong ito, na humiinggi sila ng paglilinaw tungkol sa mga detalye ng tigil putukan. Dahil sinasabi ng Estados Unidos na ang kipot ng Hormuz ay ganap na bukas. Ayon sa Iran, kontrolado nila ang kipot ng Hormuz. Giit ng US, hindi nila papayagan ng Iran sa pagpayaman ng uranium. At sinasabi ng Iran ang kabaligtaran, kaya ang mga bansa sa Gulpo gusto nilang makita ang paglilinaw kung ano na talaga ang kasalukuyang sitwasyon na umuusbong. Ngunit ang aktual na nangyayari sa dagat ay labis na nakakabahala para sa mga estado sa Gulpo at posibleng makaapekto rin sa pandaigdigang ekonomiya. Gusto kong malaman, Mayor, paano mareresolba ang isyung ito sa negosasyon, lalo na't sinabi ng US President na sapat na ang isang tao mula sa rehimen
na may granada launcher sa baybayin para mapigilan ang mga rutang pandagat. Pwede rin nilang ilagay ang mga mina ng hindi bumababa. Alam ng Iran na ito ang barahan nila. Paano mo sila mapipigilang magkaroon ng barahang yan? Nicole, eto ang bod. Walang kasunduan sa loob ng 2 linggo. Hindi ito mangyayari. Ang pinakamaganda, kung may mangyari man, ay baka isang framework agreement lang para magpatuloy ang mga pag-uusap. Malaki ang tsansang magkabulilyaso ang usapan. Pero kung hindi man magkabulilyaso, wala talagang sapat na tao ang Iran na yon na may karanasan para makipagnegosasyon sa US at ipagpatuloy ulit ang usapan sa kanila sa loob ng 2 linggo. Walang karanasan si Ginong Khalilbaf sa foreign policy kaugnay sa kanluran. Ang tanging ugnayan niya sa panluran ay ang isang beses niyang pagpunta sa Davos. Noong 2008, wala pa siyang totoong pakikisalamuha sa kanluran at hindi siya marunong mag-Ingles. Hindi rin natin alam kung maayos pa ang kalagayan ng kataas-taasang pinuno. Sa totoo lang, sobrang pesimista ako. At sa tingin ko, maaaring masira ito based sa takbo ng mga pangyayari ngayon. Magkakaroon pa ng mas maraming pag-atake, tama ba, Viel? Magkakaroon pa ng mas maraming pag-atake laban sa mga bansa sa Persian Gulf. 5 sa 6 na Gulf countries ang inatake na yon. Grabe talaga. Nasa 100 drones. Tama. Wala itong ibang ibig sabihin kundi tigil putukan. Sa tingin ko, dapat tayong maging handa na tumagal pa ito at baka masira o makuha lang natin ay 2 linggong tigil putukan. Nakikikita ng mga Iranian na may mga nakamit silang tagumpay sa aktual na sitwasyon, pero pwede ko pa yung talakayin mamaya. Sige, pag-uusapan pa natin yan mamaya, pero maaari tayong magkaroon ng mas malinaw na ideya kung anong maaring mangyari sa mga negosasyong ito sa Sabado. Dahil ang 2 linggong tigil putukan ay napagkasundo sa pamamagitan ng Pakistan na naging tagapamagitan ng Washington at Tehran, naging sentro ang Islamabad ng bihirang direktang diplomasya. Habang naghahanda ang magkabilang panig para sa mahalagang pag-uusap na magsisimula sa Sabado. Kasama natin ngayon si Ahmed Qureshi, mamamahayag at TV host mula Islamabad para pag-usapan ito. Ahmed, paano nagawa ng Pakistan ang mabilis na aksyon para magkaroon ng pansamantalang 2 linggong tigil putukan sa kabila ng malalaking hindi pagkakaunawaan ng dalawang panig? Oo, Nicole, marami na akong nabasa ang pagsusuri kung bakit biglang nasa gitna ng lahat ng ito ang Pakistan. Pero para sa mga talagang sumusubaybay sa relasyon ng Iran at Pakistan itong nakaraang, 4 na dekada, alam na nila yon. Ang Pakistan, sa loob ng hindi bababa sa nakaraang 20 taon ay talagang namamagitan. Tungkol ito sa nuclear program ng Iran, lalo na sa pagitan ng Iran at kanluran, partikular ang Estados Unidos at minsan sa sigalot ng Iran at mga Arabong estado sa Golpo. Kaya hindi ito nakakagulat para sa mga sumusubaybay, pero para sa iba pang bahagi ng mundo, bigla na lang itong naging lantad ngayon. Malinaw naman at mas mataas ang mga panganib sa kasalukuyan. Kaya iyon ang dahilan kung bakit nasa gitna ang Pakistan. Ang kalamangan ng Pakistan, alam mo, masama ang relasyon ng Iran sa halos lahat ng kapitbahay nito. At sinubukan din itong guluhin ng Pakistan gamit ang mga proxy. At alam mo, isa sa mga pangunahing proxy ng IRGC na lumaban sa Syria, ang Zainabiyun Brigade, ay talagang nagmula sa loob ng Pakistan, mula mismo sa komunidad ng mga Shiite sa Pakistan. Pinigilan ito ng Pakistan, kaya natigil ang pagre-recruit ng Iran na nadulot ng tensyon. Noong mga nakaraang taon, nagpakawala ng misil ang IRGC sa Pakistan at gumanti naman ang Pakistan sa pagbomba gamit ang mga fighter jet sa Iran. Kaya hindi naging maganda ang relasyon nila. Hindi sila naging mabuting magkapitbahay mula 1,900 at 79, pero lagi silang may bukas na komunikasyon na malaking tulong ngayon sa mga pag-uusap na ito. Dahil magsisimula na ang mga pag-uusap na ito sa Sabado sa Islamabad, ano nga ba talaga ang maaari nating asahan? Pinag-uusapan mo kung ano ang maiaalok ng Pakistan sa magkabilang panig. Pero paano magiging epektibong tagapamagitan ng Islamabad kung malaki pa rin ang agwat sa pagitan ng dalawang bansa? Sa totoo lang, malaking kredito ito sa mga opisyal ng Pakistan na nagawang kumbinsihin ang mga Iranian dahil kung matatandaan mo, nitong nakaraang linggo, sinubukan ng mga Iranian na umiwas sa pagpunta sa Islamabad. Kaya raw sinabi nila sa ibang tagapamagitan, hindi sa mga Pakistani, kundi marahil sa mga Ehipsyo o mga Turko na ayaw nilang pumunta sa Islamabad. Gusto naming, alam mo na, handa kaming makipag-usap sa US.
Pwede nating gawin ito sa ibang lugar gaya ng Qatar o Istanbul, Turkey. Sino ang nakakaalam? Pero hindi sa Islamabad kung anuman ang dahilan. Pwede natin pag-usapan yan mamaya. Napilit ng mga Pakistani ang mga Iranian na pumunta kahit na patuloy pa rin silang umiiwas. At gaya ng sinabi ng iyong panauhin, sumusunod sila. Kumbaga, sa isang tigil putukan na hindi naman talaga tigil putukan. Inaatake pa rin nila ang mga Gulf Arab states. May iba pa silang ginagawa. Patuloy pa rin nilang nagbabantang isara ulit ang Hormuz at baka hindi sila magpakita sa Islamabad kung hindi titigil ang Israel sa aksyon laban sa Hezbollah at Lebanon at iba pa. Kaya ang mga Iranian ay patuloy pa rin nagbibigay ng mga maliliit na senyales, tinatakot ang lahat, lalo na ang mga Pakistani. Maaring magpakita o hindi kami sa Islamabad, pero umaasa ang Pakistan na kung pupunta ang mga Iranian, makakamit nila ang dalawang bagay. Una, baka makuha nila ang mga Iranian na mag-alok ng sapat na konsesyon para magpatuloy ang negosasyon, ang usapan, ang proseso lampas sa 15 araw na balangkas. Yan ang una. Pangalawa, baka mahikayat nilang pag-isipan ng mga Iranian ang bagong hinaharap. Diyos lang ang nakakaalam, baka mabago pa nila ang rehimen mula sa revolusyonaryo at medyo baliw na umaasa sa proxy maging normal na bansa. Gamitin ang yaman nila mula sa langis para muling buuin ang kanilang bansa at magkaroon ng normal na relasyon. Umaasa ang mga Pakistani na kapag nakaharap nila ang mga Iranian sa Islamabad, baka makaapo at subukang kumbinsihin sila. Tingnan natin ang mangyayari. Ahmed, paano naman ang mga estado sa Gulpo? Anong pananaw nila tungkol sa posibilidad ng mga pag-uusap na ito kung talagang mapipigilan nito ang banta ng Iran na ipinataw sa kanila, lalo na nitong nakaraang 1.5 buwan? Sa tingin ko, maraming tao sa Pakistan ang medyo nagulat nung una na makita na maraming estado sa Gulpo ang talagang nag-aalala. Magiging diplomatiko ako at gagamitin ko lang ang salitang nag-aalala, hindi mas mabigat na salita. May mga nag-aalala sa mga pag-uusap sa Islamabad kaya kinailangan ng mga opisyal ng Pakistan na makipag-ugnayan ng pribado sa mga estadong Arabo sa Gulpo. Kasama kayo sa anumang kasunduan. Hindi pwedeng magkaroon ng kasunduan sa Iran nang hindi kasali ang mga estado ng Gulpo Arab at matutugunan ang inyong mga hinaing. Sa tingin ko, mabusising nagmamasid ang mga estado ng Gulpo Arab. Hinikayat nila ang mga Pakistani at sinasabi rin nila ganito, kasama kami sa anumang kasunduan na kayo, mga Pakistani, ang mamamagitan sa pagitan ng Iran at Estados Unidos. Hindi kami pwedeng maiwan. Matagal na kaming nagdurusa, 47 taon na simula 1900 at 80 kami lagi ang pinupuntirya ng rehimeng ito. Kaya dapat mapasama kami sa anumang kasunduan. Mahirap talaga ang diplomasyang ginagawa ng mga Pakistani. Pinagmamasdan ito ng mga Arabo sa Gulpo, kaya hintayin natin ang susunod na mangyayari. Sigurado mabamasid tayong lahat na yung weekend. Ahmed Qureshi, salamat at nandito ka sa 24 News English. Balik tayo, Dr. Meyer. Tingnan mo, pinag-uusapan natin, ang digmaang ito ay parang lindol sa gitnang silangan. At pagkatapos ng mga lindol, kung titingnan mo ang mapa, ang physical na mapa, ng kahit saan nagkaroon ng lindol, may mga bagong fault line sa topography. Ngayon, may mga bagong fault line na dito. Nicole, may mga bansa ngayon. Mas marami ng mga bansa ngayon na tinitingnan ang mga pulisya ng Islamikong Republika ng Iran bilang isang banta sa kanilang pag-iral kaysa dati. Hindi pa ito nangyari noon. Tingnan mo kung gaano karaming misil ang pinakawalan papunta sa Doha, Abu Dhabi at Dubai. Pati Muscat at mga taga-Oman ay hindi rin nakaligtas. Siyempre, pati ang mga Kuwaiti, ito ay isang geopolitical na lindol na ating nasasaksihan sa rehiyong ito. May mga bansa sa rehiyong ito na mas nakaayon na ngayon sa Israel pagdating sa Iran kaysa dati. At ito ang hamon para sa mga Pakistani. Ang mga Pakistani ay dapat siguraduhin na mahusay silang tagapamagitan, ngunit huwag hayaang masira ng pagpamagitan ang kanilang reputasyon. Gusto ko lang sabihin, pinag-uusapan mo ang estratehiya ng Iran sa pagdulot ng lindol na ito sa rehiyon. Nag-backfire ba ito or pinayagan pa rin itong makalabas ang rehimen na buo pagkatapos ng digmaang ito?
Sino mang nagsabing babagsak ang rehimen na ito? Alam mo, nagkamali sila. Una sa lahat, ayon sa mga ulat sa diaryo, hindi kailanman sinabi ng Mossad na babagsak ang rehimen na ito sa isang tulak lang. Si Punong Ministro Netanyahu ang tingin kong naghatid ng mensaheng iyon sa mga Amerikano. Walang nag-aakalang mapapatalsik nila ang rehimen mula sa himpapawid. Kailangan nating maghintay at tingnan, Nicole, sa rehimeng Iranian. Diretso na ako para makatipid. Malalaman lang natin kapag nasubukan na. Tingnan natin kung anong kasunduan ang meron, kung anong status quo ang umiral tungkol sa kontrol sa Hormuz, programa nuklear ng Iran at ang 450 kilong stockpile. Ilalagay ko yan sa kahon ng minimum na senaryo. Pagkatapos, ilalagay ko ito sana para sa atin sa Israel. Dagdag pa, ang Israel ay may programa sa misil at mga proxy ng Iran. Nicole, hindi ako masyadong umaasa na makukuha natin yan. Aminin ko, base sa karanasan, hindi ako ganong umaasa. Marami rin sigurong tao sa Israel ang pesimista na yon, Dr. Jabadanfor. Pag-uusapan pa natin ito pagkatapos ng break. Mga Gino, manatili lang po dito sa studio. Magkakaroon muna tayo ng mabilisang break dito sa A24 News. Pero pagbalik natin, marami pa tayong tatalakayin tungkol sa kasalukuyang tigil putukan, kabilang na kung ano ang ibig sabihin nito sa hilagang prente. Sa patuloy na pagpapaputok ng Israel, isa ito sa pinakamalalaking pag-atake laban sa Hezbollah mula nang magsimula muli ang labanan. Lahat ng mga update tungkol dyan ay ibibigay namin pagkatapos ng mabilisang break dito sa E24 News English. Tumawag sa 800-5-Siam-85-843. Ang krisis sa Ukraine ay umabot na sa mapaminsalang antas at ang matatandang Hudyo ay naitulak na sa sukdulan. Pumasok ka sa loob. Sobrang lamig. Salamat sa panonood sa I24 News. Hindi naapektuhan ng tigil-putuhan sa Iran ang laban ng Israel sa proxy ng Iran na Hezbollah. Ayon sa IDF, isang sundalong Israeli ang namatay sa labanan kontra Hezbollah sa Timog Lebanon kahapon. 20 anyos na Staff Sergeant Tubil Yosef Lifshitz, Ningolani Brigade. Inanunsyo ng IDF ang pinakamalakas na pag-atake laban sa Hezbollah wala na magsimula ang labanan, tinamaan ng 100 lugar sa loob ng 10 minuto. Narito ang dagdag mula kay Israel Katz, Ministro ng Depensa ng Israel. Naim Qassem. Gusto naming sabihin kay Naim Qassem na magbabayad ang Hezbollah ng napakalaking kapalit sa pag-atake sa Israel sa ngalan ng Iran. Ngayon natupad namin ang isa pang hakbang sa pangako. Darating din ang oras ni Naim Qassem mismo, ang pangunahing terorista. Masigasig na kumikilos ang IDF sa Lebanon para pigilan ang banta at hadlangan ang Hezbollah ayon sa ating patakaran. Nanggangako kami na magdadala ng seguridad sa mga residente ng Hilaga. At yan mismo ang aming gagawin. Magla-live tayo ngayon para sa update mula sa field kasama si correspondent ng I24 News, Balik Sladin, mula Hilagang Israel. Pinakamalalang araw ng pag-atake sa Lebanon mula muling sumiklab ang digmaan. Anong balita sa Hilagang Front? Anong masasabi mo? Oo, ngayong araw ay inilunsad ng Israel ang Operation Eternal Darkness na tumarget sa 100 target sa Lebanon na pagmamayari ng Hezbollah. Pinag-uusapan natin ang mga pasilidad militar at ang sentrong pangkomando at kontrol na pagmamayari ng Hezbollah sa El Dahir, sa timog na suburb ng Beirut at sa timog ng Lebanon at pati na rin sa lugar, lahat ng ito ay mga kuta ng Hezbollah. Isinagawa ang operasyon matapos ang ilang araw ng intelihensya. Hindi ito isang operasyon na basta na lang
pinlano pagkatapos ng tigil putukan sa Iran, kundi isang bagay na pinlano na bago pa at isinagawa ngayong araw. Layunin nitong pahinain ang kakayahan ng Hezbollah na umatake sa mga sundalong Israeli sa Timog Lebanon at magsagawa ng mga pag-atakeng rocket at drone laban sa mga bayan sa Hilagang Israel. Narito ang pinakabagong balita sa mga kaganapan sa Lebanon. Dagdag ko lang dito na ang tulay ng El Kasmi na siyang huling tulay na nag-uugnay sa dalawang panig ng Ilog Litani ay tinamaan din ayon sa mga lokal na ulat 1 oras na ang nakalipas. Ito ang Lebanon dito sa Hilaga. Iba ang mga pangyayari dito. Ito ang unang pagkakataon mula na magsimula ang digmaan na sa nakalipas na 24 na oras ay isang sirena lang ang tumunog sa Shtula na nasa mismo hangganan ng Israel at Lebanon. Isang rocket ng Hezbollah ang gumagsak sa bukas na lugar, walang nasaktan o pinsala. Ito lang ang naganap mula nang magsimula ang tigil putukan. Ano ang ibig sabihin nito para sa mga residente sa Hilagang Israel? Inaasahan na mababago ang Home Front Command rules sa iba pang bahagi ng bansa simula alas 6 ng umaga bukas. Dapat mang asahan ng mga residente sa Hilaga na ganoon pa rin ang mangyayari? Oo, pareho pa rin. Sinasabi ng Home Front Command na walang magbabago sa buong Israel hanggang bukas ng alas 6 ng umaga. Babalik na sa normal ang mga bagay sa ibang bahagi ng bansa. Pero sa Hilaga, sa Upper Galilee, sa rehiyon ng hangganan, sa linya ng labanan, at sa Western Galilee, mananatili pa rin ang mga restriksyon. Bawal ang pagtitipon ng lampas. 50 katao at sarado pa rin ang edukasyon. Hindi pa babalik sa normal ang trabaho kaya pareho pa rin ang sitwasyon sa Hilaga. At ito ay dahil ang Home Front Command kasama ang IDF syempre ay patuloy pa rin sinusuri kung ano ang sitwasyon sa Hezbollah. Paano o talagang tutugon ba sila sa operasyong ito ngayon sa matitinding pag-atake na nakita natin buong araw? Pagkatapos nito, kailangan magdesisyon tungkol sa lugar na malapit sa hangganan ng Lebanon. Mga kasamahan, sila din ay nasa Hilagang Israel na may pinakabagong balita. Salamat sa update na yon. Ngayon, isasama natin si Hussein Abdul Hussein, Research Fellow sa Foundation for Defense of Democracies mula Washington. Hussein, tinitingnan natin ang pinaigting na operasyon ng IDF sa loob ng Lebanon. Gayunpaman, nananawagan ng Iran at Hezbollah na ang tigil putukan sa Iran ay maiugnay sa Hilagang Front sa Lebanon. Ano ang kahulugan ng tigil putukan ngayon para sa Hezbollah? Hi, may ilang punto ako. Una, itinanggi ng Hezbollah na nagsimula silang makipagdigmaan sa Israel noong Marso 2 dahil napatay si Khan-i, ibig sabihin bilang suporta sa Iran. Noong panahong iyon, sinabi ng Hezbollah na ang dahilan ng pagpasok nila sa digmaan ay dahil matagal nang binubomba ng Israel ang mga target ng Hezbollah, mahigit 1 taon na. Kaya ngayon, alam na natin na ang paghatak ng Hezbollah sa Lebanon sa digmaan ay para sa interes ng Iran at wala itong kinalaman sa mga interes ng mga Lebanese. Pangalawa, naunawaan natin na talagang gusto ng Hezbollah ng tigil putukan. Pinipilit nito makasama sa tigil putukan ito. At pangatlo, pakinggan ninyo. Ang mga milisya sa Lebanon, ang mga armadong milisya sa Lebanon ay naglulunsad na ng mga pag-atake sa Israel mula pa noong 1900 at 69, 10 taon yon bago pa man ipinanganak ang Islamic Republic. Hindi talaga konektado ang labang ito sa Iran, kahit pilitin ng Iran makisawsaw at i-blackmail ang Israel sa pagbibigay ng armas at suporta sa Hezbollah. Dahil sa kaguluhan at armadong milisya sa Lebanon, paano naaapektuhan ang pamahalaan at ano ang gusto nilang mangyari sa bansa? Ang tanong, tinanong ko mismo kung paano nakakaapekto ang kaguluhang ito at ang mga armadong grupo gaya ng Hezbollah at iba pang mga proxy na matagal nang laganap sa Lebanon gaya ng ipinaliwanag mo. Paano ito nakakaapekto sa pamahalaan ng Lebanon at ano ang nais nilang makita at kung paano nila gustong pamahalaan ang kanilang bansa? sinasabi ng pamahalaan ng Lebanon ang mga tamang bagay, gumagawa ito ng mga tamang resolusyon at bumubuto para sa paglusaw sa Hezbollah. Sa kasamaang palad, ayaw man o hindi kaya ng mga Lebanese na gawin ang dapat gawin, kaya napipilitan ng Israel na gampanan ito kahit mahirap. Sa tingin ko, kahit gaano idiin ng Israel ang Hezbollah, sa huli, ang pamahalaan ng Lebanon pa rin ang dapat gumawa ng huling hakbang.
Kapag nakikita natin na yon ang pag-iit ng Iran na isama ang Lebanon sa anumang tigil putukan, anong sinasabi nito tungkol sa kung gaano kahalaga ang Hezbollah sa kabuuang estratehiya ng Iran ngayon at kung gaano pa kalakas ang proxy na ito? Hussein Abdul Hussein, mukhang may technical tayong problema at nawalan tayo ng koneksyon sa kanya. Gusto kong ituloy ang pag-uusap dito sa studio kasama sina Ariel Osran at Dr. Maya Javadanfar. Dr. Javadanfar, ang proxy strategy ng Iran sa nakaraang mga dekada sa buong gitnang silangan, nakikita ba natin itong nagtatapos na? O nakikita pa rin ba natin kahit na mas mahina na ang mga galamay ng pugita, ay buo pa rin? Tingnan natin ito. Ang Microsoft Windows ay nagpapatakbo ng iyong laptop o computer. Ang mga proxy ng Iran, ang trabaho nila ay pigilan ang digmaan na mangyari sa loob ng teritoryo ng Iran. Gumagana ba ito? Hindi ito gumagana. Nakita natin sa pangalawang pagkakataon na dinala na naman ang digmaan sa loob ng teritoryo ng Iran. Nabigo ang mga proxy ng Iran sa kanilang trabaho. Isa sa mga dahilan kung bakit pinakawalan ng Hezbollah laban sa Israel sa kasalukuyang digmaan ay para mabawasan ang bilang ng mga pag-atake laban sa Iran at itutok ito sa Hezbollah. Hindi ito nangyari. Hindi ito gumagana. Matagal na itong tumigil sa paggana. Pero ako ay napakaduda kung magbabago ba talaga ng mga pulisya ang rehimen ng Iran dahil sa mga panloob na dahilan. May mga tao sa loob mismo ng nukleo ng Estado. Ito ang mga matitinding taga-suporta ng rehimen na may pansariling interes sa ekonomiya at politika para mapanatili ang mga grupong ito. Kahit hindi nila natutupad ang tungkulin, nilang ilayo ang digmaan sa Iran at sa halip ay nagaganap ito sa sarili nilang teritoryo. Kaya oo, nabigo ang pulisya pero hindi titigil ang Iran sa pagsuporta sa kanila. Sa tingin ko, matapos ang digmaang nagdulot ng matinding pinsala sa ekonomiya ng Iran, mas mahihirapan silang makalikom ng pera para suportahan ang mga grupong ito. At sa tingin ko, isa sa mga dahilan kung bakit gusto ng Iran na itigil na natin ang pag-atake sa Hezbollah ngayon ay dahil bukas, ang mga Iranian na ang kailangang magbayad para sa lahat ng mga nasirang gusali at wala na silang pera tulad ng dati. Isang napakahalagang bahagi ito. Gusto ko ring isama si Hussein na sumali na sa atin ngayon. Sa tingin ko, nakakonekta na ulit siya. Hussein, pagdating sa epekto sa ekonomiya ng digmaan sa Iran, kung maputol ang suporta ng Iran sa Hezbollah, gaano katagal pa kaya magpapatuloy ang operasyon ng Hezbollah sa Lebanon? Ang Hezbollah ay nahihirapan na kahit bago pa man sumiklab ang digmaan, hindi nito nagawang muling itayo ang mga komunidad ng mga taga-suporta nitong Shia. Ang kadilang social welfare network ay natigil ang pondo at humena. At maraming tao na nasa payroll ng Hezbollah o umaasa sa medikal na tulong ng Hezbollah ang hindi na nakakatanggap ng anumang tulong o suporta. Kahit bago ang digmaan, hirap na sa pera ang Hezbollah at mga taga-suporta nila sa Lebanon. Ngayon, matapos ang digmaan, dahil inaasahan nating ihiwalay ng Gulf ang Iran, napuputo na rin ang maraming illegal na pera ng Iran na dating napupunta sa rehimen. Lalo nitong pinipiga ang Tehran, kaya mas kaunti pa ang perang napupunta sa Hezbollah. Kaya masasabi kong ito ang pinakamahinang punto ng Hezbollah sa militar at pinansyal. Hussein Abdul Hussein, maraming salamat sa muling pakikipag-ugnayan at sa pagsama sa amin dito sa E24 News English. Pinahahalagahan namin ito. Salamat! Ariel, gusto kong makisali ka sa pag-uusap na ito tungkol sa nakikita natin sa Hezbollah at ang hindi natigil na labanan dahil tuloy-tuloy pa rin ang labanan sa hilagang hangganan. Una sa lahat, nung nagsimulang umatake ang Hezbollah sa Israel at sa mga komunidad sa hilagang hangganan nito, inabot sila ng ilang araw bago sila nakabuwelo. Pero nang maabot na nila ang average na 65 na pag-atake karamihan laban sa mga puwersa ng Israel sa Timog, Lebanon. Pero may hindi bababa sa 200 bawat araw sa mga komunidad sa hilagang hangganan. Marami talagang nagulat sa Israel. Paano nagagawa ng Hezbollah? Paano nila napapanatili ang ganito kataas na antas ng mga pag-atake laban sa Israel matapos ang halos 3 taon ng tuloy-tuloy na pag-atake mula sa panig ng Israel?
Kailangan mong tignan ito sa mas malawak na perspektibo. Noon, bago ang Oktubre 7, meron silang humigit kumulang 80,000 na mga rocket at misil sa kanilang arsenal. Nabawasan na iyon ng 80%. At kaya kapag nasa Israel ka, kapag hinaharap mo pa rin ang natitirang 20%, marami pa rin iyon. Halos 15,000 rocket pa rin iyon na nagbibigay daan sa kanila na magpakawala ng mga 10 hanggang 200 kada araw based sa kanilang kakayahan. Pero ang inaasahan na mula 100% ay magiging 0% agad sa isang bagsak, sa iisang yugto lang. Yan ay isang inaasahan na hindi talaga mahalaga kapag pinag-uusapan natin ang ganito kalalaking puwersang militar sa pandaigdigang antas. Noong bisperas ng Oktubre 7, 2023, kinilala ang Hezbollah bilang pinakamalakas na milisya sa mundo, higit pa sa ilang regular na hukbong Europeo. Kaya kapag binawasan mo yon mula 100% hanggang 20%, ang 20% ay napakahalaga pa rin. Pero ngayon, ang layunin ay subukan pang bawasan ang 20% na yon papalapit sa 0. At yan ang ginagawa ng Israel. At sa tingin ko, ang ganung klaseng malinaw na inaasahan ay kailangan ding ipatupad sa Iran. Ang inaasahan na pagkatapos ng 12 araw na digmaan, pagkatapos ng matitinding dagok at paghina ng kanilang kakayahan, ay nagawa pa rin nilang magpakawala ng mga misil sa Israel ng 10 bugso bawat araw. Oo, mahalaga yon, pero ang pinag-uusapan natin ay 1 hanggang 2 misil kada atake kumpara sa 150 misil kada atake na nakita natin sa 2 pagkakataon noong 2024. Kaya patuloy na unti-unting pinapahina ng Israel ang kakayahan ng mga kalaban nito. At dito kay Hezbollah, ito ay matinding tumututol sa pag-uugnay ng tigil putukan sa Iran sa isang tigil putukan. Sa Lebanon, gusto nitong mapalaki ang mga tagumpay laban kay Hezbollah upang patuloy na pahinain ang banta hanggang sa umabot ito sa isang antas ng diplomasya ng mangungguna. At magbigay ng huling dagok kay Hezbollah bilang bantang militar laban sa Israel. Salamat Ariel sa update. Gusto ko ring ibahagi ang ilang internasyonal na reaksyon, lalo na mula sa Russia, tungkol sa tigil putukan. Ayon sa Russia, tinatanggap nila ang 2 linggong tigil putukan ng US at Iran at umaasa silang maibalik ang focus sa Ukraine. Ayon sa Kremlin, umaasa ang Moscow na mabibigyan ang Washington ng mas maraming oras para ipagpatuloy ang 3 usapang kapayapaan kasama ang Kiev. Halos natigil na ang mga negosasyon na dati ng ginawa sa Istanbul, Abu Dhabi at Geneva dahil sa digmaan sa Ukraine na papasok na sa ika-5 taon. Kasama natin si Anna Bortovskaya, Senior Fellow ng Washington Institute for Near East Policy para talakayin ito. Anna, tinanggap ng Russia ang tigil putukan. Anong ibig sabihin nito sa mga prioridad ng Moscow ngayon? Salamat sa imbitasyon. Laging masaya maging panauhin sa programa mo. Ang katotohanan ng Pakistan ang namagitan para sa tigil putukan ay nagsasabi sa atin ng isang bagay tungkol sa kalagayan natin ngayon at nagsasabi rin ito ng isang bagay tungkol sa reaksyon at interes ng Russia. Mahalagang kaalyado ng Amerika ang Pakistan, pero kaalyado rin ito ng Russia. At ang totoo, gumanda ang relasyon ng Russia at Pakistan matapos salakayin ng Russia ang Ukraine, lalo na nitong nakaraang taon. Kaya ang katotohanan na ang Pakistan ang bansang nakipag-ayos ng tigil putukan mula sa pananaw ng Russia ay sa totoo lang isang magandang bagay. Nakikinabang ba ang Russia kapag tumigil ang labanan sa Iran dahil nababawasan ng pressure sa kaalyado nilang Tehran at nagkakaroon ng mas maraming puwang ang Moscow sa diplomasya tungkol sa Ukraine? Ano ang epekto nito? Sa pananaw ng Russia, ang mga nangyayari ngayon ay hindi salungat sa mas malawak nitong layunin sa geopolitika, bagkus nakaayon pa rin. At iyon ay gusto pa rin ng Russia na makakita ng isang panibagong kaayusan ng mundo na lubos na naiba. Pinag-uusapan ng mga Ruso ang polycentric o multipolar na mundo, na ang ibig sabihin ay gusto nilang bawasan ang impluwensya ng Amerika sa mundo. At ang katotohanan na ang pagmamamagitan ng Pakistan, kung tama ang pinakahuling ulat ng New York Times, ay sinuportahan ng China, ay tumutugma rin sa mas malawak na layunin ng geopolitika na ito.
Tandaan mo rin na inilagay ng Rusya ang sarili nito sa krisis na ito sa Iran bilang tila boses ng katuwiran. Sa katotohanan, patuloy nitong sinuportahan ang Iran sa iba't ibang paraan, kabilang ang iniulat na pabibigay ng intelihensya tungkol sa lokasyon ng tropang Amerikano. Ito ay dobleng laro ng Rusya sa krisis na ito. At pagdating sa mas malawak na geopolitical na interes ng Rusya, kung paano gustong iposisyon ng Rusya ang sarili nito, kung ano ang gustong makamit ng Rusya, nandito pa rin tayo sa parehong kalagayan bago nagsimula ang krisis na ito. Interesado ba talaga ang Rusya sa muling pagsisimula ng usapang pangkapayapaan sa Ukraine o taktika lang ito para bumili ng oras at baguhin ang naratibo pabor sa kanila? Walang interes ang Rusya sa totoong kapayapaan. Makita na natin ito, simula pa noong Marso, 17, mas pinalakas ng Rusya ang kanilang mga pag-atake sa Ukraine. Sa madaling salita, nagsimula ang Rusya ng isang kontra-opensiba. Bahagi ito ng predictable na ugali ng Rusya na papanggap lang silang interesado sa diplomasya. Sa tanong mo, sinasabi nilang para sila sa kapayapaan, pero patuloy ang pag-atake nila. Kaya wala talagang indikasyon base sa mga kilos ng mga Ruso na katuon sila sa tunay na kapayapaan. Ang gusto nila ay sumuko ang Ukraine at ganoon pa rin ang sitwasyon hanggang ngayon. Anna Borjovskaya, napaka-interesante ng pananaw mo tungkol sa ceasefire. Salamat sa pagsama sa amin sa I24 News English. Salamat din sa pag-imbita sa akin. Bumabalik tayo sa studio, Dr. Javed Anfar. Habang kinatalakay natin ang reaksyon ng ibang bansa tulad ng Russia, pag-usapan din natin ang reaksyon mula sa loob ng Iran. Ano ang pananaw ng mga Iranian sa balitang tigil putukan? Mahirap malaman ang nararamdaman ng mga tao sa Iran dahil 40 araw na silang walang internet. Iyan ang pamagat ng librong 40 araw na walang internet. May mga magulang na gusto ito para sa anak nila, pero ibang usapan na yon. Sa tingin ko, masaya ang mga tao sa Iran na tapos na ang digmaan, pero malungkot dahil lagahari pa rin sa kanila ang rehimen. Masaya sila na ligtas na ang mga lungsod, pero malungkot dahil kailangan nilang harapin ang wasak na ekonomiya. At ang mga taong namumuno dito ay kasing inutil at kasing incompetent pa rin gaya ng dati. Nicole, makikita natin na hindi pa ito ang katapusan, kundi simula pa lang ng pagtatapos ng isang kabanata. Malapit na nating makita sa loob ng 6 na buwan o isang taon ang bagong serye ng protesta sa Iran dahil sa isyu ng ekonomiya at rehimen. Hindi ko nakikitang kayang lutasin ng rehimen ng problema sa inflasyon. Kung sakaling mangyari ang himala at magkasundo, mawawala ang lahat ng parusa at lahat ay makakapagnegosyo sa Iraq. Mararanasan ba ng mga tao sa Iran ang epekto ng trickle-down? Napakaliit lang dahil maraming tiwaling opisyal ng rehimen ang kumukontrol sa ekonomiya at magiging mahirap para sa mga tao na maramdaman ang mga benepisyo. Sa tingin ko, posible ang bagong serye ng demonstrasyon sa loob ng 6 na buwan hanggang 1 taon, kasunduan man o wala. Sige, tiyak na kailangan nating patuloy na bantayan ito kung at kailan tayo makakakuha ng impormasyon mula sa Iran. Samantala, may magandang balita mula sa Israel. Naghahanda ang paliparang Ben Gurion sa Israel na dagdagan ng operasyon matapos ang tigil putukan at inaasahang dadami ang pasahero sa mga susunod na araw. Unti-unting bumabalik ang mga biyahe habang niluluwagan ng restriksyon at dinadagdagan ng kapasidad. Hanggang 120 pasahero ang papuntang Europa. Sa ngayon, Israeli Airlines lang ang nag-operate habang naghihintay pa ng permiso ang banyagang airline na makabalik. Narito ang I24 News correspondent na si Joe Brown para sa pinakabagong balita. Joe, ano ba talagang ibig sabihin nito para sa mga Israeli na papasok at palabas ng bansa? Gaano katagal bago maresolba ang pagkaantala sa paliparan ng Ben Gurion? Sa tingin ko, nabanggit mo na kanina ang mga dayuhang airline na naghihintay kung magtatagal ang tigil putukan. Mukhang alanganin pa ito ngayon. Kaya ang Pag-asa ay nakasalalay sa 3 pangunahing Israeli airline, El Al, Izraa at Arkea. Ang El Al ay pansamantalang sinuspende ang lahat ng biyahe hanggang Abril 18 at tanging mga rescue at repatriation flight lang ang kanilang ginagawa. Ngunit naglabas sila ng pahayag sa nakaraang oras na nagsasabing nagbabalak silang mag-reschedule ng mas maraming biyahe papasok at palabas ng bansa, hindi lang para sa mga mamamayang Israeli, kundi pati na rin sa mga dayuhang mamamayan. Kaya malaking tulong ito.
Tungkol naman sa Israel at Archaea, sinabi nila na nagbabalak silang dagdagan ang bilang ng mga pasahero at ang bilang ng mga nakaschedule na biyahe. At ito ay dalawang mahalagang bagay, pero maaring magkaiba ang bilis ng pagpapatupad nito dahil ang dahilan kung bakit may mga limitasyon sa mga biyahe at pasahero papunta at palabas ng Ben Gurion Airport ay dahil sa ilang mga dahilan. Una sa lahat, malinaw na may posibilidad na ang mga eroplano ay maaaring mapabagsak ng mga ballistic missile, sinadya man o hindi sinasadya. Kasabay nito, may issue rin sa dami ng mga tao sa paliparan. Kung may sirena at tandaan na ang paliparan ng Ben Gurion ay pangunahing target ng Iran, kung may sirena, nasa runway sila na walang mapagkukublihan, walang matibay na ligtas na silid. Kaya sa madaling salita, nagiging madaling target ang mga pasahero at naaapektuhan ng bilang ng lumalabas ng bansa. Inasa nilang dadami pa ito dahil hindi lalabas ang mga issue kung magpapatuloy ang tigil putukan. Ang mahalaga ay kung magpapatuloy nga ito. Pero mas komplikado ang biyahe papasok at palabas ng bansa dahil may issue sa kapasidad ng Ben Gurion Airport na ngayon ay may biyahe na rin ng cargo, hindi tulad dati. Sa ngayon, ang paliparan ng Ben Gurion ay may ilang eroplanong militar ng Amerika, karamihan ay mga eroplanong pang-refuel. Kaya mananatili pa rin sila doon at kailangan nilang maghanap ng ibang paraan para maipasok ang mga biyahe na ito kung gusto nilang dagdagan ang bilang ng mga flight na umaalis at pumapasok sa bansa. Isang alternatibo ay gamitin ang Ramon Airport sa timog ng Israel sa Eilat. May issue sa iba pang mga paliparan sa Israel ang isa pang international airport sa Haifa dahil ito ay nasa ilalim pa rin ng ilang mga restriksyon ng IDS Home Front Command na in-update na yung araw. Kaya may ilang positibong senyales pa rin para sa mga taong nais pumasok at umalis ng Israel. Ang mga biyahe ng eroplano papasok ng Israel ay nanganatiling puno na ang kapasidad sa loob ng ilang panahon ngayon. At mukhang hanggat nananatili ang tigil putukan, na gaya ng nakita natin ay maaring hindi mangyari, maari tayong umasa na magkakaroon ng mas maraming aktibidad mula sa paliparan ng Ben Gurion. Oh, malaking tanong pero sana magkatotoo ito lalo na sa gustong pumasok at lumabas ng bansa. Joe, hindi lang Israel ang nagbabantay sa kalangitan. Paano naman ang desisyon ng Bahrain, Iraq at Syria tungkol sa kanilang airspace? Sila ang unang tatlong bansang ganap na nagbukas ng kanilang airspace. Sinabi ng Iraq at Syria na magsisimula silang mag-schedule ng mga flight sa loob ng susunod na ilang araw, ngunit karamihan ay paikot lang sa rehiyon. Dahil hindi naman marami ang gustong pumasok sa mga bansang iyon mula sa ibang bansa, kahit pa magpatuloy o hindi ang tigil putukan. Maaring hindi pa ito sa buong kapasidad na yon, pero sinabi nila na magsisimula ng buksan ang airspace at magiging kapaki-pakinabang ito para sa mga flight na dumadaan lang. Madami sa kanila ay lumilipad sa ibabaw ng Saudi Arabia kung saan may ligtas na espasyo at flight corridor. Lalo na yung mga galing sa United Arab Emirates o mula sa Qatar na parehong inatake. Lalo na ang paliparan sa United Arab Emirates ay naging pangunahing target ng Iran. Pero umaasa sila ngayon na madadagdagan nila ang mga flight palabas ng bansa para hindi lang sila dumaan sa Saudi Arabia. Makakapaglakbay na sila na makakatulong sa turismo, lalo na sa United Arab Emirates na umaasa rito. Iyan ay tiyak na kailangan nating hintayin at tingnan at patuloy na bantayan ang kalangitan. I24 News English Correspondent Joe Brown, salamat sa iyong ulat. Isa pang mabilis na update din kapag pinag-uusapan natin ang pagluwag ng mga alituntunin ng Home Front Command simula alas 6 ng umaga bukas. Ayon sa pulisya ng Israel, muling bubuksan bukas ang mga banal na lugar sa Jerusalem para sa mga sumasamba at bumibisita. Matapos ang mahal na araw, Pasko ng pagkabuhay ng mga Kristiyano, at pagtatapos ng Pasko ng mga Hudyo ngayong gabi, maraming Moroccan ang nagdiriwang ng mamuna sa bansa. Kaya magandang balita ito para sa mga taga-Jerusalem. Magkakaroon muna tayo ng mabilisang break dito sa I24 News English, pero gusto ko munang pasalamatan si Dr. Meir Javedanpour sa pagsama sa atin dito sa studio para bigyan tayo ng pinakabagong pagsusuri tungkol sa Iran sa gitna ng hindi matatag na tigil putukan na patuloy nating tinatalakay. Kaya salamat sa pagsama mo sa amin dito sa studio. Ariel, samahan mo ako sa susunod na isang oras. Marami pa tayong pag-uusapan. Magkakaroon tayo ng mabilisang break dito sa I24 News, pero marami pang mga update na darating. Manatiling nakatutok.